Ngayon po'y dadako na po tayo sa ating mensahe. I am very excited because our topic this morning, I believe, will be again a blessing sa bawat isa po sa atin. Okay, John chapter 2 please. John chapter 2. At ating pong babasahin ang dalawang huling talata sa chapter na ito. John chapter 2. Okay, verses 24 and 25. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Okay, again, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa napagandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin at sa bawat isa na nakasubaybay ngayon sa bansang kanilang kinalalagyan. Lord, we pray that you will again bless our hearts, O God. Thank you po sa ministry ng Believers Breakfast with BFDB. Thank you sa mga nananalangin, sumusubaybay. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakasarap na kami po ay lagit-lagi mapalalahanan ng iyong banal na salita. May you again guide us, O God. May you give me wisdom, and please, Lord, fill me with your Holy Spirit, and keep me wisdom so that I can share your word with clarity. And please, Lord, talk to us. Ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw po ang gumawa sa bawat isa sa amin. Magbigay ka ng kalakasan sa mga nangihina. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mag-provide ng aming mga pangangailangan. Thank you for your everyday protection. And this morning, Lord, we would like to again pray for your spiritual blessings. Panginoon, salamat po. Salamat po sa lagit-lagi pagpapala mo sa aming mga buhay. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawad po sa aming mga pagkakasala. At ngayong sandaling ito, dakilang Diyos, naway lubos ang maging pagkilos mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, at dakilang Diyos nawa marami pa ang maabot ng ministeryong ito. Muli, aming Ama, aming Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, good morning everyone. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. Please do pray for our network sapagkat nandito po ako ngayon sa lugar na hindi po ganong kalakasan ang signal at umaasa tayo na hahawakan ng Panginoon ang ating pag-aaralan. So the message that I would like to share with you this morning is the message I entitled, He Knew All Men. He knew what was in man. Kilala niya ang lahat ng tao at alam niya kung ano ang nasa kalooban ng tao. Mga kapatid, ito pong talatang ito ay nagpapakita ng katangian or even attribute of our Lord Jesus Christ. And in fact, we can use this verse to prove that Jesus Christ is God. Sapagkat ipinapakita nito na siya po ay omniscient, na siya po ay all-knowing. Tama po ba? Ang sabi po, He knew all men. He knew what was in man. It is very impossible na ang tao lamang makikilala niya ang lahat ng tao at malalaman niya kung ano ang nasa tao. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, it is good for us to listen very carefully and somehow realize na wala pong natatago sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po ay revealed sa kanyang harapan. Siya po ay all-knowing God. Dito po sa ating teksto, makikita natin na ang Panginoong Jesus, ayon po sa talata, He did not commit Himself unto them. Ibig sabihin po, ito ay pagpapakita na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nagtuturo na talagang hindi po ganong kadali na panghawakan ang tao. What I mean to say, sapagkat kilala niya ang lahat ng tao, so ito po'y paalala po sa bawat isa sa atin. For sometimes, nadidisappoint po tayo
sapagkat merong mga taong pinagkatiwalaan natin, pero ano po ang nangyari? Di po ba? And it is good to consider also itong message na ito para makita po natin ang katotohanan patungkol sa tao. So napakaganda po ng sinasabi po ng talata. Jesus knew all men and He knew what was in man. Ilang mga bagay po ang gusto kong bigyang pansin dito po sa ating mensahe. Okay? Una, He knew the heart of man. Alam po niya ang puso ng tao. Okay? Ano-anong mga bagay po ang magandang maintindihan po natin tungkol sa pagkaalam ng Panginoon tungkol sa puso ng tao. Okay? At dito natin makikita rin po in comparison na ang Diyos, ang ating Ama sa Langit, at ang Panginoong Hesukristo, ang anak, sila po ay may katangiang pareho po na all-powerful and all-knowing. Yes. So, alam po nila ang lahat ng bagay. Ang sabi po ng talata natin, referring to our Lord Jesus Christ, He knew all men, He knew what was in man. If you can still remember, sa Jeremiah chapter 17, sinasabi po roon, mga kapatid, na talagang sino ang nakakasiyasat ng puso. Remember that verse, Jeremiah 17 verses 9 and 10? Ang sabi po, mga kapatid, maliwanag na maliwanag, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Diba? So, ang Diyos daw po ang nakakaalam. I, the Lord, search the heart. So mga kapatid, mga minamahal, ang katangian ng Diyos Ama at ang katangian ng Diyos Anak ay kapwa ipinakita po ng ating pong talatang ikinonsider na text, maging ang sinasabi ko po sa inyo na alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng tao. In fact, sa pangkalahatan, sinasabi po na ang puso ng tao ay masama. Ang tao by nature, ang puso niya masama. Ang kailangan ng tao, pagbabago. Ito po'y lagit-lagi sinisigaw ko sa inyo sapagkat lumagana po ang video ng isa pong kilalang masasabi po nating tagapangaral na sinasabi niya na hindi raw talaga Diyos ang magbabago ng tao. Hindi ang Diyos ang nagbabago ng tao. Dahil kung ang Diyos daw po ang nagbabago ng tao, di ang Diyos po ang dapat managot sa mga hindi nagbabago. Dahil kaya sila hindi nagbago, gawa ng Diyos. Dahil kung siya ang nagbabago, dapat lahat ng tao ay nagbabago. Mga kapatid, mga minamahal, malinaw po na kung ang pag-uusapan, hindi ang statement at logic ng tao, ang Biblia po nagpapakita that only God can change the heart of man. Ang pagbabago po magaganap sapagkat ang Diyos ang bumabago sa tao. Kailangan lang po na ang tao ay kumilala sa Diyos. Okay? Kumilala sa Diyos. Kaya ang tao po, ang sabi sa pangkalahatan, okay, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Who can know it? Okay, I the Lord search the heart. So ang Diyos po ang may kakayahan upang baguhin po ang tao. Pero ang gusto ko pong bigyang pansin, alam ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. He knew the heart of man. At yun po ang sinasabi ng Bible na ang puso ng tao ay masama. In fact, mandaraya. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So kaya importante yan. Sa Biblia pa naman, sinasabi po, na ang Panginoon sa puso talaga tumitingin. Ang sabi po sa 1 Samuel, kung natatandaan po natin, chapter 16 and verse number 7, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So it is good to be reminded, folks, that God is looking sa puso po ng tao. Kaya po isang bagay na dapat bigyan po natin ng pansin, when the Lord Jesus Christ said, He knew all men, He knew what was in man, sinasabi po niya that He knew the heart of man. Di po ba? So kaya importante po na ang puso po natin na nasisino at nakikilala ng Diyos ay pusong maging malinis at maayos sa kanyang harapan. Pusong kailangang mabago, and the only key
para mabago po ang puso ng tao ay ang ating Panginoon. You know, alam ng Diyos pati ang mga bagay na talagang hindi po hayag sa tao. Yung mismong tayo, yung pagkatao natin, yung kabuuan po natin. For He knoweth the secrets of the heart. Yan po ang sinasabi sa aklat ng mga awit, mga kapatid. So, importante na maintindihan po natin sa pag-establish ng mensahe that Jesus knew all men and He knew what was in man. Yun po ang deklarasyon ng salita ng Diyos, that the Lord Jesus Christ, diba, He is all-knowing. He knew all men and He knew what was in man. He knew the heart of man. Kilala niya ang lahat, ang puso ng tao. He knew the hidden things of man. Ibig sabihin, yung pong maging tagong bagay. Kasi alam niyo po, sa usapang tao, humanly speaking, meron tayong naikukubli sa ating kapwa-tao. Pero sa Diyos, wala pong kubling bagay. Wala pong tagong bagay sa Panginoon. Ang lahat po ay exposed sa Kanya. Exposed sa Kanya ang ating karumihan, ang ating masamang kaisipan. Exposed sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, maliwanag po na dapat intindihin po natin ito, na ang Panginoong Jesus ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi niya ikinumit ang kanyang sarili sa tao, sa kanila, ang sabi po ng teksto natin, sapagkat kilala niya ang bawat tao at alam niya kung ano ang nasa kalooban ng tao. He knew the heart of man. He knew even the hidden things of man. He knew the hypocrisy of man. Maging ang pagpapaimbabaw ng tao, di ba? Yan po yung sinasabi nating pakitang tao. Yung iba po yung ipinapakita sa totoong kalooban. Yung totoong nasa kalooban. Magkakaugnay po yan mga kapatid. Okay? Kilala niya tayo, alam niya, nalalaman niya ang puso ng tao, ang mga tagong bagay sa tao, at ang kapaimbabawan ng tao. Kaya mapapansin niyo po na ang Panginoong Jesus, lalo na doon sa mga Pariseyo na napaka-hypocrite naman talaga, madalas nire-rebuke po niya mga kapatid. Makikita niyo po sa Bible na madalas nire-rebuke po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga Pariseyo sa kanilang pagpapaimbabaw. At yun po yung dapat ingatan ng mga Kristiyano, na tayo po sa ating buhay bilang mananampalataya, yung nabubuhay po tayo sa pagpapaimbabaw, mga kapatid. Ang sabi nga ng rebuke ng Panginoon, these people draweth nigh unto me with their mouth, but their heart is far from me. Mga talagang nag-aanyong maka-Diyos, mga tila, mga kapatid, nagpupuri sa Diyos, pero nasa pagbabalat kayo. Nasa masasabi nating dalawang kalagayan. Mga kapatid, ang hypocrisy ay isa sa bagay na kinapupuutan ng Panginoon, sapagkat ito po'y kamag-anak ng dishonesty. Ang pagiging mapagpaimbabaw ay isang masasabi nating uri ng kasinungalingan, yung hindi tayo nabubuhay sa totoo. Kapag sinabi po natin ang isang bagay, nawa, totoo po sa atin. Kung sinasabi po natin tayo po'y nagpatawad, sana po totoo sa atin. Kung sinasabi po natin na tayo po'y nagmamahal, sana po totoo sa atin. Hindi po ba? Yan po ang mga paalala ng salita ng Diyos. Well, for me, as I study the Word of God, pag tinignan po natin ang paglalahad ng Biblia tungkol sa hypocrisy, ang hypocrisy para sa akin ay isang anyo ng dishonesty, sapagkat ang hypocrite ay hindi totoo sa puso. Iba po yung sinasabi sa ginagawa. Iba po yung lumalabas sa bibig sa nasa kalooban. So isang bagay po na dapat maiwasan ng mga mananampalataya. And please be reminded folks, na kilala po tayo ng Panginoon. Alam niya ang nasa kalooban po natin. Pag sinabi nating ayos tayo, sana ayos talaga tayo. Kapag sinabi po natin ang isang bagay, nawa, totoo ito sa puso natin. Kapag nagpupuri tayo sa Diyos, nawa, ito talaga ang laman ng kalooban natin. Ipinapaalala ko lang po sa inyo, kilala ng Diyos ang lahat ng tao,
Hindi na raw po kailangang may magpatotoo pa sa kanya patungkol sa tao sapagkat alam niya maging ang nasa kalooban ng tao. Kaya nga, yun ang ginawa nating title. He knew all men, He knew what was in man. Kilala niya ang lahat ng tao at alam niya kung ano ang nasa kalooban ng tao. Mga kapatid, mga minamahal, itong paalalang ito ay dapat medyo magbigay po sa atin ng tinatawag nating warning na minsan, Kristiyano na po tayo pero nabubuhay pa tayo sa pagpapaimbabaw. Kung Kristiyano po tayo, dapat nabago na po ang ating puso. Kung Kristiyano po tayo, wala na po tayong dapat itinatago. Kung Kristiyano tayo, hindi na po tayo dapat nagpapaimbabaw. So, iyan po ang ilang mga bagay na gusto po nating liwanagin patungkol sa tao. He knew the heart of man. He knew the hidden things of man. He knew the hypocrisy of man. It is also good na malaman po natin, He knew even the hurts of man. 'Di ba? Yung hurts, yung pain. Alam ng Diyos yung mga masasabi nating sakit ng puso natin. Alam ng Panginoon ang mga dinaramdam natin. Alam ng Panginoon ang mga dinadala natin. Kaya nga sabi ko, nung ako po ay nagpo-form ng tinatawag nating parang outline about this very thing, ito pong katotohanan ito, in fact, pwede ko nga pong ibigay yung message sa iba't ibang outline na halos tutukoy sa pare-parehong katotohanan. Na kapag pinag-usapan natin ang puso ng tao, ang pagkakilala ng Diyos sa tao, kung ano po ang nasa kalooban ng tao, kung ano po ang tao, iikot po tayo lagi sa katotohanan ng isinyer ko sa inyo. Again, pinapaalalahanan ko po kayo, alam ng Diyos ang puso ng tao, maging ang tagong bagay sa buhay ng tao, maging ang kapaimbabawan ng tao, at maging ang mga sugat sa puso ng tao. He is aware about your wounds. He is aware about your weakness. He is aware about your worries. So ang ating Panginoon, alam niya kung ano po ang mga sugat sa puso natin. Alam ng Panginoon kung ano po ang mga dinadamdam natin. Tama po ba? Opo, mga kapatid. Alam na alam po ng Panginoon yan na ikaw ay sugatan, na ikaw ay may dinaramdam, na may bit ka sa puso mo, na merong nagpapasakit ng kalooban mo. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Okay? Alam niya rin yung kahinaan natin. Okay? Hindi na po tayo para magpanggap, hindi na po natin kailangan pa na magpretend, mga kapatid. Dahil kahit ano po ang gawin nating pagpipretend, hindi po maikakaila, alam ng Diyos kung ano po ang ating pong kahinaan. Kaya napakaganda po na dalhin tayo ng pag-aaral na ito sa pagiging totoo, una sa lahat sa Diyos at maging sa sarili po natin. Diba? Mga kapatid, yun po yan. Kaya nga, yung isang kanta, gustong-gusto natin po yan yung Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tama po? Meron kang dinaramdam, may nagbibigay ng sakit sa puso mo, merong mga bagay na masasabi po nating nagdulot ng sama ng loob sa iyo, alam po ng Panginoon yan, mga kapatid. So, importante na ngayon po, atin pong harapin ang katotohanan. Alam niya po ang ating mga sugat, alam po ng Panginoon ang ating pong kahinaan, and even our worries. Yung mga kinababalisa po natin, yung pong mga inaalala po natin. Kaya nga mga kapatid, di ba? Mga disipulo niya mismo, nirebuke niya. Sinasabi niya, nasa pag-aalala niyo ba? May maidadagdag ba yan sa inyong buhay? Makatutulong ba sa inyo yan? Makabubuti ba sa inyo yan? Kaya nga ang sinasabi niya, ilagak niyo sa akin ang lahat ng inyong kabalisahan. Mga kapatid, yung wound sa puso mo, isuko mo sa Diyos yan. Yung kahinaan po natin, isuko po natin sa Diyos. Ganon din po mga kapatid, yung pong mga worries natin. Alam ng Panginoon, all our wounds, our weakness, our worries, and our wants.
Kahit po yung mga needs natin, alam po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong nagiging pagsasalo-salo ngayon, I believe, kung uunawain niyo pong mabuti, may mga bagay na dapat tayong isettle sa ating pong buhay. Sapagkat sa totoo lang, kilala po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. So kaya binigyang pansin ko po kanina, He knew our heart. 'Di ba? Alam niya na ang tao by nature, masama ang puso, mapandaya at mangdaraya. Mga kapatid, kaya nasisiyasat po ng Panginoon yan. Kaya ang dapat, ipabago natin sa Panginoon ang ating puso. Hindi kaya ng tao na baguhin ang puso niya. Mga kapatid, sabi ko nga, simple logic. And please understand, the reason why I am emphasizing this, because I just want to remind everyone that sometimes, pagka nakakapanood po tayo ng mga nasa social media, yung mga posts, yung mga reels, na kapag nagandaan tayo sa wordings, na kung saan hindi na natin inaral, kung talaga bang ito'y biblical, kung talagang ang konsepto po ba ay nasa Biblia o sumasalungat sa Biblia. Minsan na-attract na tayo ng magandang pagsasalita, and sad to say, nagagamit ka sa pagpapalaganap ng mga mensahe na hindi naman talaga Bible in concept. Opo, mga kapatid, isipin nyo nagpo-promote na ang worship daw pwede naman sa bahay lang. Sino ba ang kukontra na pwede tayong mag-worship? Sa personal worship, anywhere, in your house, in your room, walang problema dyan. Pero hindi mababago ang utos at atas ng salita ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Yung gathering, ito po yung worship, worshiping God together. Yung mga tinubos niya, yung mga masasabi nating hinugasan ng kanyang dugo, dinisenyo ng Panginoon na may pagtitipon na hindi natin dapat pinababayaan. Pagka nakinig po tayo sa ganong klaseng presentation, magiging shallow ang treatment po natin sa worship. Yung mga services po natin, kasi ang linaw naman. At para bang masama pa, yung mga taong nagdidiin, lalo na yung mga mangangaral na nagdidiin ng importansya ng gathering. Mga kapatid, wag nating i-justify na kapag kami mali tayo, gagawa natin ng katwiran. Pag mali tayo, umamin tayo. Kaya nga makikita nyo po na ang Panginoon sa kanyang pagkakilala sa tao, ang gusto po niya, ihayag ang tao at kumilala ang tao sa kung sino talaga siya, and then magpakababa at tayo po ay humingi ng awa sa Panginoon. Especially to the members of Living Water Baptist Church, of Victory Fundamental Baptist Church, I am reminding you, wag ho kayong share ng mga napapanood po ninyo, lalo na kung hindi nyo po nasusuri na ito ay talagang Biblia. Yung masyado pong taong-tao po yung logic, iba po yung biblical logic, iba po yung divine logic doon sa human logic. Hindi po ba? Yes, totoo. Makaka-worship ka sa bahay. Kung yun lang po ang kalooban ng Diyos, ba't nag-utos pa siya ng pagtitipon? Bakit pa niya maliwanag na sinabing, huwag pabayaan ng pagtitipon? So, yan po ay hindi magandang ating pong ma-absorb na talagang okay lang na sa bahay mag-worship. Ang linaw-linaw sa Bible, yung mga Kristiyano nagtitipon. Nung panahon nga po ng Book of Acts, araw-araw nagtitipon sila. Pwede naman palang sa kani-kaniyang bahay. Bakit kailangan pa po, mga kapatid, na magtitipon-tipon? Yung mga mananampalataya, pinipersecute na nga po, di po ba? Matindi po ang persecution, pero hindi po napigil. Nagsasama-sama at nagtitipon. Tapos ngayon, tuwan-tuwa tayo na makakarinig tayo na ang worship pwedeng sa bahay yan. Kaya lang kayo tinuturuan at sinasabihan ng mga pastor para sa fellowship, hindi para sa worship. Kung magpe-fellowship lang din po tayo, palagay ko po, punta na lang tayo sa mga kapitbahay at makipag-fellowship tayo. Pupunta ka sa church. Pupunta tayo sa church to worship God together, because that is the command of God, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. You better be careful, brethren. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, safe na may mga pastor po kayo. Yun ang pangunahin, napakinggan po natin. And don't just listen. Kapag ka po may naririnig kayong katulad ko po na nagpipreach sa inyo, huwag kayong basta makinig kung wala pong Biblia na pinagbabatayan. So kaya again, ngayon, ang idinidiin natin that the Lord Jesus Christ told them
na talagang hindi niya basta ikinumit yung sarili niya sapagkat ang sabi niya, He knew all men, He knew what was in man. Kilala ko ang tao at ang lahat patungkol sa tao. Again, He knew our hearts. Alam niya ang puso natin. Okay, He knew even the hidden things of man. He knew the hypocrisy of man. Mga kapatid, He knew even the hurts of man. Yung ating pong mga sugat, sakit, di po ba? Our wounds, our weakness, our worries, and our wants. Kahit yung need natin, alam ng Diyos yan. Kaya nga sabi, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya nga, isang napakahalagang bagay na ang mensaheng ito ay magpaalala po sa atin. Kilala po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay patungkol sa akin, patungkol sa iyo. Huwag na po tayong magkunwari. Huwag na po tayong magpaimbabaw. Huwag po nating palabasing okay lang kung hindi po tayo okay. Huwag po tayong mag-anyong banal sa harap ng mga tao, pero di pwedeng talagang masama ang nasa puso natin. Huwag po nating palabasin na tayo po'y active, na tayo po'y faithful, kung hindi naman totoong ganon. Huwag po tayong aakto na palalabasin nating nagpatawad tayo pero nakatanim sa puso ang galit, ang puot. Mga kapatid, mga minamahal, ang Biblia po ay napakahalagang aklat sa atin po bilang mga Kristiyano sapagkat ito ang salita ng Diyos para po sa atin. Yun nga ang dahilan kung bakit dapat thankful tayo na tuwing umaga, meron pong paunang pahayag ang Panginoon. Bagay na po pwede po nating i-consider na talagang message of God para po sa bawat isa sa atin. It is the message from Him, from the Word of God. Kaya ang ganda po, no? Simple thought. When Jesus said, when the Bible said, Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men. At hindi na raw po kailangan na meron pang magpapatotoo sa Kanya patungkol sa tao sapagkat kilala Niya maging ang nasa kalooban ng tao. Aware ka ba, kapatid, na hayag tayo sa Panginoon? Ito'y magandang paalala para tayo po ay magbigay pansin na sa buhay po natin, ito yung mga bagay na dapat nating pakaingatan. Alam niya kung ano ang mga bagay patungkol sa tao. Kaya kung ikaw, 'di ba, sa usapang puso, hindi pa nahuhugasan, kung ikaw sa usapang puso, hindi pa nababago, sa Diyos po tayo lumapit. Napakagandang bagay po na naiintindihan natin na ang Panginoon, kilalang kilala niya ang bawat isa sa atin. Po pwede tayong magpanggap sa harap ng tao, po pwede tayong maging kapuri-puri sa harap ng tao. Po pwede po na maganda ang nasasabi ng tao patungkol sa atin. Pero kung ito po'y pakitang tao, may Diyos na nakakaalam kung ano po ang totoo. May Diyos na totoong nakakakilala ng totoong ikaw, ng totoong kung sino po tayo. Bilang mga Kristiyano, I believe, hindi tayo dapat mabuhay sa karumihan ng puso. Hindi tayo dapat mabuhay na nagtatago. Hindi tayo dapat mabuhay na nagpapaimbabaw. At hindi tayo dapat mabuhay na nagtatanim ng mga sakit at mga masasabi nating sama ng loob sa ating mga puso. I believe ang paalalang ito ay paalala na po pwedeng makatulong po sa atin na kung merong dapat iayos sa ating mga puso, kung merong mga bagay na kailangan nating ihayag at maging tapat po tayo, maging totoo po tayo, alisin na po natin ang buhay pagkukunwari. Sabi nga ng Bible, let love be without dissimulation. Huwag maging pagpapakunwari ang pag-ibig natin. Okay? So, make sure na totoo po tayo sa ating pong lahat ng ipinapakita at lahat ng ginagawa po natin. Mga kapatid, the Lord Jesus Christ or God knows our past. Alam po niya, maging ang ating nakaraan. He knows our pain. Maging ang mga bagay na talagang nagbigay sakit
at sakit, sama ng loob sa atin. And you know what? God also knows our potential. Even our potential. Yung kung ano po yung makakaya at magagawa natin, alam ng Diyos po yan. Kaya nga sabi ko, napakagandang bagay na malaman po natin na tayo po'y hayag lahat sa ating Panginoon. Again, according to our text, Jesus did not commit himself unto them. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Okay? And did not that any should testify of man. For he knew what was in man. Ngayong sandaling ito, bagamat may rebuke po tayo sa idea nung alam ng Diyos ang puso natin, alam ng Diyos yung mga tagong bagay sa atin, alam ng Diyos yung pagpapaimbabaw natin, pero gusto ko pong bigyang pansin, yung pong sinasabi ko rin po sa mensaheng ito, na alam ng Diyos even our hurts. Yung mga sakit sa puso natin, bigat sa puso natin, yung mga kahinaan, sugat, worries, wickedness, everything. Alam ng Panginoon ang lahat ng yan. Bakit hindi po natin gamitin ang message na ito para tayo po ay magpakababa, magpakatotoo, humarap tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad kung kinakailangan. At atin pong hingin ang kanyang kalakasan upang tayo po, mga minamahal, ay mabuhay ng ayon sa nararapat. Mabuhay sa pagpapakatotoo. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Again, yung palang pong linyahan natin, sa title po natin, He knew all men, He knew what was in man, enough para tayo po ay huwag mabuhay sa mga pagtatago, pagpapaimbabaw, at maging sa kasamaan. Ito po ang nais ng Panginoon na maging paalala sa bawat isa. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyo. Again, He knew all men, He knew what was in man. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat muli po inihayag mo kami. Inihayag mo ang iyong salita, ang iyong katotohanan sa bawat isa sa amin. Lord, please, patawarin mo po kami. Kung kami po sa aming buhay, ayon na po sa iyong pagkakilala, ay nabuhay sa pagpapaimbabaw, sa pagkukunwari, Panginoon. Nawa ang mensaheng ito ang maging paalala. Hayag kami sa iyo, O Diyos. Hindi kailan pa man po pwede na mapaniwala ka namin sa isang bagay na hindi totoo. Hindi posible, dakilang Diyos, na malinlang ka po namin. Kaya mas piliin na po namin ang pagpapakatotoo. Sa usapang pagmamahal, maging totoo po kami. Sa usapang pagpapatawad, maging totoo kami. Sa usapang paglilingkod, maging totoo po kami. Sa usapang pagbibigay, maging totoo po kami. Sa usapang pagmamalasakit, maging totoo po kami. Sa usapang pananalangin sa isa't isa, maging totoo po kami. Sa usapang pakikisama, maging totoo po kami. Huwag po naming makagawian, O Diyos, na nabubuhay sa pagkukunwari, nabubuhay sa pagbabalad kayo, nabubuhay sa pagpapanggap, nabubuhay sa pagpapaimbabaw. Nawadakilan Diyos, ang mensaheng ito ay naging eye-opener sa amin. Nakilala mo kami at alam mo ang patungkol sa amin. Salamat po. Nawa, ikaw po, dakilan Diyos, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin, ang mga magtatrabaho, dakilan Diyos, ikaw po ang magbigay ng gabay at lakas at proteksyon. At nawa, dakilan Diyos, ikaw po ang mag-spare sa amin. At nawa, i-rebuke mo po ang approaching na typhoon, Panginoon. Nawa, ikaw po sa iyong kapangyarihan, sa iyong pong kalooban, ang pumigil po sa bagyong ito, dakilang Diyos. At sa mga kapatiran po namin at mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bansa, hiling po namin, O Diyos, na sila po ay iyong ingatan din, gabayan, at bigyan po ng masarap na pahinga at ng maayos na bukas, Panginoon. Again, thank you so much for using this ministry.
Thank you so much for blessing this ministry. Thank you for your enabling grace, Heavenly Father, and thank you for your words. Lord, we pray na ang ministeryong ito'y patuloy na maging kasangkapan mo sa pagpapalaganap ng iyong salita, sa pagpapalakas ng mga mananampalataya, at sa pagtawag at pag-akay sa mga hindi paligtas. Lord, thank you so much. Purihin ka, takilain ka, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you so much po. I hope na ang simple thought ng ating pong message ay nagbigay liwanag po sa inyo.